Magandang araw po mga kaparmer. Salamat sa Diyos, isang mabuting pagkakataon ay pinagkaloob sa akin na ako naman po ay makagawa ng aking video. Sa ngayon po, ang video natin na pag-uusapan ay paano po ba ako magsimula o paano ako magpatubo at anong klaseng preparasyon yung ginagawa ko, prepare sa pagpatubo ng mga punla ng atsal. So kung nakikita po ninyo, ayan, yung nasa trapal na yan po ay sinunog na rice straw. Sa amin sa Ilonggo, uhot ng pala yan na sinunog. Yun pong pinagsunugan niya. Yan. So kinuha ko yung abo or yung uling. Kasabay na rin po yung lupa na kung saan nakapatong yung uhot at saka dun siya, kung saan siya nasunog. So may halo po yung lupa at saka yung uling na ng uhot. So ngayon inilagay sa yan sa seedling tree. So yung binhi natin is ito siya na atsal, ramgo na sweet pepper cayenne. So hindi po tayo gumamit ng ipto. Ang gamit po natin is ip1. Ayan po. Yung seedling tree na ginamit is 200 holes po yan. So isa-isa natin ilagay dito yung mga buto ng atsal, yan. Tapos isa-isa po talaga yan. Hindi dalawa, hindi isa-isa. So yung smooth cayenne kasi, yung ramgo seeds kasi nasa 80 to 90% yung tutubo na na punla. So yung sa akin, yung nangyari nung una-una ko talagang yung una-una kong yung una na dito ko kasi dito ko sa itong tree na ginamit ko nung una 108 holes yan. So mabigat pag puro lupa. So nagbago tayo ng ng gamit kasi meron din tayong natutunan sa mga nagtanong tayo. So magaan na siya ngayon. Yan po yung ating So dito naman po, dito natin pinapatubo. Ayan. Dito na punta natin na. Yan. Dito natin pinapatubo. Ayan. May trapal siya. Nilagyan natin siya ng trapal. Kasi wala tayong UV plastic. So ayan na. So malapit-lapit sa kuan na to. Halos 5,000 yung sa tree na yan. Doon nga pala sa mga nakaranas na kung paano magtanim ng atsal, hindi po para sa inyo yung video na ito. Kung pagyuyurakan nyo lang din naman yung video ko. Yung sinishare ko sa inyo, yung kaya ko nagawa ang video ito at saka kaya ko mag-share ng aking mga experience kasi para to sa mga first timer lang. Ito sayang. Grabe ka kuan. So sayang lang yung trapal. So para to doon sa mga para ito doon sa mga first timer na nagbabalak tanim ng atsal. Mayroon naman po kayong pwedeng mapagbilhan kung mayroon sa inyo, pero piso kasi yun piso bawat isa. So isang pirasong tubo na, hindi ka na magsidsuwing, hindi ka na gaya nito, hindi ka na magsisimula talaga sa zero. Kasi ito bago to tutubo 7 araw pa Tapos may iba-ibang klaseng pagpapatubo yung ginagawa nila. Yung iba pagkatapos nito nilalagay ito nila sa silupin. Tawag nila yata doon is vacuum Yan. Binabacuum nila. Wala kasi tayong naghahawak ng cellphone, tayong tripod. Yan. So binabacuum pa nila kasi para daw para sa bakterya ba yung ibig sabihin nun, or para sa mabilis yata na mabilis na pagtubo ng mga punla kasi matagal talaga ito sa bago bago tumubo yung itong atsal. Yung gaya din ng sili, matagal din niya tumubo.
7 days. Ang sa akin, hindi na ako nagbabakyum. Gaya nga nang nakita nyo doon sa ilalim lang siya ng trapal. Kasi kapag umulan kasi ng malakas, tatalsik yung mga buto, so masasayang. Kaya nilagyan muna natin ng trapal. Tapos ngayon naman, sa paraan kasi na ginagawa ko, umaga at hapon, binabasa ko siya gamit yung sprayer na yon, yung yelo. Binabasa ko siya, yung ito ini-sprayhan ko to ng pure na tubig. Kasi para mabilis na lumambot ito, matigas kasi ito eh. Itong kuan niya, yung balat ng sili. So, or ng atsal. So ngayon, after 7 days, magsisimula na yon siyang lalabas yung kanyang yung kanyang ugat. So, ang tips ko doon sa mga first timer na hindi pa talaga nakaranas, huwag kayong matakot na na mag-try. Kung gusto niyo talagang magtanim, mas kung gaya ko lang din naman kayo na gusto ding magtanim pero wala ding sapat na pang financing. So, dito na kayo kasi ang laman kasi nitong isang lata nasa 10,000 mahigit, nasa 10,000 or 9,000 plus, ganon. So, malaki na. Bibilhin mo yun, kung tagpiso yun, edi, 10,000. Balak mo itanim, 10,000 rin. So, pero kung gusto mo, ito, panoorin mo hanggang matapos kong video to, kasi usap lang naman tayo dito. Ang ipiprepare mo maliban sa seedling tray, tapos itong compost, magandang gamitin mo yung yung advice nung buyer namin ng atsal. Sabi niya, yung labhang or yung balat ng palay sa may gilingan, iuling mo, susunugin ba. Pero hindi ko alam paano mag-uling nun. Hindi ko alam yun. Kaya hindi ko yun hindi ko ini-advisean dito. Malay nyo, may sa ibang mga vlogger mayroon silang paraan paano mag-uling nun. Inuuling pa kasi yun eh. Ito kasi sinunog lang to na uhot eh. Sinunog ng anak ko. So, maganda din to kasi nung una, lupa talagang nilagay ko dito. As in lupa lang. Kasi nga, first time, wala ding alam. Lupa lang nilagay ko dyan. So, inatake yan, may punggos pala yung lupa. So, namamatay nalalanta yung buhay na sana. Kaso nalalanta yung puno nung atsal. Kaya, yun yung bantayan po ninyo eh. Pag first timer kayo, huwag kayong matakot doon. Huwag kayong ma-discourage doon. Ako, discourage talaga ako noon kasi kung pakinggan mo yung kapwa mo tao, kasi ganito, ganyan, ganon, wala naman, sinanong ko, nagsidsuwing ka ba? Doon sa mga nagsidsuwing, naranasan ba magsidsuwing? Hindi, hindi pala eh. So, wala. Maganda, manood-nood kayo ng mga vlog dyan, gaya ni Green Thumb TV. Dyan talaga ako natuto kay Green Thumb TV at saka kay Bukidnon Farm. Sila po yung, kumbaga, sa mga videos nila, dyan ako natuto. So, yung dito naman sa akin, medyo may kulang kasi doon sa nila, sa paghahanda para sa seedling. Kung magpa-seed-sowing kayo, magpatubo dito magpatubo lang kayo ng gaya ko. Ang ihanda po ninyo, bumili kayo ng direct contact at saka systemic fungicide. Kailangan nyo po yun. Bakit? Kasi po itong lupa na ito, maski sabihin natin na napainitan, mayroon talagang lalabas na punggos dyan. Mayroon talagang punggos. Kaya pag simula na 7 days na, mag-spray ka na ng fungicide na na direct contact. Tapos pag nagsimula nang lumabas yung kanyang dahon, tirahin mo na after 3 days, mag-spray ka na nung fungicide na systemic para kung mayroon mang punggos ay may panglaban yung katawan ng yung katawan ng yung punla. Ngayon, ingatan mo rin kasi pagkain talaga ito siya ng doon sa nursery mo, baka mayroong taklong doon. Kakainin talaga yun ng taklong, pagkain kasi ng taklong to eh. Tapos mayroon pa yung mataas tumalon, yung hapon yan tumutunog, tawag sa amin yan sirom-sirom eh, basta parang tumbak-tumbak yan. Yun, kinakain, pinuputol niya rin yan. Tapos mayroon pang cutter. Ang kailangan mo doon na ihanda mo rin na insecticide is kailangan mo cypermethrin at saka kagaya niyan, mayroon na kayong lambda, bumili kayo ng karate, lambda kasi laman yan. So pwede na rin yon. O di kaya kung gusto mong malakas na lambda, mayroon pang ibang ingredients na halo. Yung alika, malakas na yon. Di kaya sulumon. Ganyan kasi magkatulad din sila eh.
So yun, sana nasundan nyo po at naunawa nyo yung sinasabi ko para mayroon din naman po kayong matutunan. Pasensya na kung hindi ako masyadong magaling magtagalog kasi purong Ilonggo ako eh. Ito, ang pinag-uusapan pa lang natin dito is paano magpatubo ng sa seed sowing pa lang tayo dito. Doon ito sa mga first timer. Ano pa bang kailangan? Kailangan mo dito, tsagain mo to. Tsagain mo talaga siya. Alagaan mo siya like a baby. Gaya ng jowa mo na kahit iniwan ka, inalagaan mo. Ganun ba? Parang ganun mo siya alagaan yung mo, yung itong pagpatubo mo ng atsal. Pagkatapos, ang maganda kasi pag hindi purong lupa yung nilagay mo, magaan kasi to eh. Ito, magaan to. Magaan to. Kaya mong abunuhan, maglagay ka ng ng hindi lang to maabot dito lang sa ibaba niya yan. Para makita nyo yung sa ilalim niya. May butas kasi yan. Yan, after ng 15 days, pwede ka maglagay ng ng isang sardinas na Unique 16 o di kaya kung meron kayong Nitrabor. Maganda siya, tirahin nyo na siya ng Nitrabor, pero wag nyo tong basain dito. Maglagay lang kayo gaya ng planggana. Lagay kayo tapos ilagay nyo ganyan Yan, na nagtumutubo na yung ilagay nyo na hindi talaga ito mabasa. Kasi papasok naman yung abuno dito sa ilalim niya eh. Papasok yan. Ganyan po sila mag-abuno. Pero ako, hindi ko naranasan yon. Kasi nga, nahirapan ako dito. Ang ginawa ko, nag-spray ako nun. Pero talagang nababa yung yung nusol para hindi maabot. Pero nalalanta pa rin yun. Kaya sa ngayon, sa susunod, yun na talagang gagawin ko. Maglagay ako ng Halimbawa, hindi kasi sa planggana. Sige, hindi kasya. Ang gawin mo, kumuha ka ng silupin. Silupin na yung binabalot sa binibinta na pag umulan binibili para pangkuan mo. Yun, bumili ka nun. Tapos gumawa ka ng kuan diyan yung butas sa sa lupa, tapos ilagay mo yung silupin na plain, na sukat ito. Tapos lagyan mo ng isang sardinas na Nitrabor kung mayroon na po kayo. Di kaya triple 14 or 1620 na abuno. Wag lang urea. Ay, may bagay yung Nitrabor, ganun din. Pero hindi nila in-advise kasi yung urea eh. Ng ibang ibang fertilizer. Huwag ko kung bakit. Tapos, yun na, pag after 15 days, mayroon pa kayong abangan. Ang abangan nyo, yung dapat yung inyong mismong nursery, hindi mapasok yun hindi mapasok ng mga manok. Kasi ang nagsira talaga sa punla ko, talagang manok, yung sisiw na manok. Yan talaga yan. Kaya ngayon, kahit mainit, napapasok nila kaya bantayan nyo lang. Tapos, maganda sa akin, yung ina-advise ko, sa akin, ginawa ko lang dito para lumakas yung aking yung mga sa punla ko na nagkaroon na siya ng abuno, pinulyar ko na lang. Foliar, ganyan. So, nagtanim pala ako noon, nag-transplant ako ng atsal ko, nasa 28 days yung edad ng aking punla. So nagsimula na akong magtanim. So maganda siya kasi after tawag nito, after 1 month makikita mo mayroon na siyang bulaklak, magiging masaya ka na noon eh. May molds kasi ako. So sa ngayon, sana mayroon kayong natutunan kahit papaano doon sa mga first timer. Kung mag-iwan lang kayo ng comment ninyo kung mayroon akong pwedeng maitulong. Pero tandaan lang po ninyo mga kaparmer. Itong ginagawa natin, tulong to para sa inyo. Hindi to para doon sa may alam na. Ang sinasabi ko dito ay yung sa mga wala pa. As in wala pa talaga. So marami pa po kayong abangan patungkol po sa hanggang sa pagtimpla ng mga insecticide, mga fungicide, foliar, ganyan, marami pa. Tsaka patingnan ko lang po sa inyo kung gaano na yung una kong punla na nasa 4,000 yung natanim na namin ng anak ko. So tara,
puntahan natin saglit bago tayo mag-leave dito. Ayan. So ayan na siya mga kaparmer. Halos isang buwan na yan. Nung 30 ko natapos yan. Nagsimula kasi ko magtanim is May 28 nagsimula ako. So sana makita po ninyo ng maayos. Yan. Yan. So yan na po yung ano natin. Hindi po yan siya gumastos ng ilang libo. Pero konti lang yan. Yan. So may bunga na. Nagdadala na yan siya ng bunga. So update ko kayo kung anong mga pulyar ang ginamit ko dito. At kung papaano natin maiwasan. Kasi mayroong mga sakit ito eh. Mayroon akong ipakita dito na sakit ha. Saglit kung ano yon. Gusto kong abangan nyo to. Ayan. Ayan, mayroon yan. May gamot din dito. Yan. Mayroong gamot dyan. Na ano. Tapos, yan. Gawa ng ano yan. Insekto yan. Pisti kasi insekto eh. Mayroon dito na saglit hinahanap natin. Iti-treat natin. Abangan nyo kung anong klaseng insecticide yung gagamitin ko. Eh, ito pa yung isa eh. Dito yata yun eh. Saan na ba yun? Saan ka nagiliw? Ayan. Ito. Yung iba tinatanggal na to. Kasi mahirap yan. Pag dumami pa yung ano niya. Kakalat yan dito sa kabila. Din kakalat yan dyan. Pero hindi po yan kumalat. Yan. So abangan nyo po yan. Kasi yan, na-treat na yan. Kapag hindi talaga yan siya na ano, na hindi na talaga yan masolusyonan, bubunutin na yan at saka itatapon. So sa ngayon, yun lang po muna. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. At patuloy sana tayong ingatan.